Magandang araw po mga kaswang at sa ating butihing narrator na si Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Daryl. Nakatira dito sa North Caloocan. May nais lamang akong ibahaging kwento sa inyo mga kaswang at hango sa tunay na karanasan ito ng aking lolo na si Lolo Gabriel. Ayon kay Lolo, nangyari ito sa lugar ng Cotabato. Bali mga kaaswang, kung inyong pahihintulutan ay ibabahagi ko ito sa inyo na parang si Lolo Gabriel na ang nagkwento. Nang sa ganun ay mas maintindihan ninyo ng lubos ang kanyang ibabahaging karanasan. Magandang araw mga kaaswang. Ako si Gabriel. Dekada 70. Nang mga panahong ito ay nagkakilala kami ng nobya kong si Faye. Nang minsang magbakasyon siya sa bahay ng kanyang tiyahin sa lugar namin dito sa Tacloban. Unang tingin ko pa lamang sa dalaga ay humanga na ako sa kanya. Napakaganda niya kasi mga kaswang. At yung tipong tititigan mo lang siya sa mukha ay mahihipnotismo ka na sa sobra niyang kagandahan. Noon ngang malaman kong magtatrabaho siya malapit lamang sa amin, ay talagang pinag-igihan kong mapalapit sa dalaga. Kahit napatid kong marami ang pumuporma ditong mga kabinataan. Hindi ako nagpakabog mga kaswang. Dahil sa hindi naman sa pagmamayabang, ay may maibubuga rin naman ako. Kahit papaano kasi ay may kaya naman ang pamilya ko. At may negosyo kaming pinapatakbo. Makalipas nga ang ilang buwang pagpapapansin at pagtsatsagang manligaw, ay napasagot ko na ang dalaga. Walang pagsidla ng sayang nararamdaman ko ng mga sandaling ito mga kaswang. Dahil sa hindi ko lubos akalaing mapapasagot ko ang dalagang kagaya ni Faye na ubod ng ganda. Hindi naglaon ay napagplanuhan ko ng mamanhikan sa dalaga at pupunta ako at kasama ang mga magulang sa lugar ng kanyang pamilya para hingin ng kamay ng dalaga. Noong una ay ayaw pa ng dalagang pupunta ako sa kanilang lugar dahil napakalayo raw iyon. Sinabi pa niyang liblib na ang kanilang lugar at malayong malayo na sa kabihasnan. Ayos lang sa akin, Faye. Kahit nagaano pa kalayo ang tirahan ninyo, walang problema sa akin. Ang mahalaga ay makilala ko ang pamilya mo at mahingi ko ang kamay mo sa kanilang may dignidad at respeto. Ayoko namang isipin nilang sinamantala ko ang pagkakataong wala ka sa poder nila. Ani ko pa sa dalaga. Bumuntong hininga naman siya at sandaling nag-isip ng malalim. Pero kasi Gab, hindi mo kilala ang pamilya ko. Hindi ko alam kung ano ang magagawa nila sa iyo sa oras na pupunta ka sa amin. Yun na nga, Faye. Hindi ko kilala ang pamilya mo. Kaya gusto kong pumunta sa inyo at humarap sa kanila. Nang sa ganun ay makilala rin nila ako. Ayaw mo ba nun? Ang gusto ko lang naman ay maging legal tayo sa mga magulang mo. Ganon kita kamahal at nare-respeto. Pagpapaliwanag ko sa dalaga. Sino ba naman ang may ayaw noon? Siyempre, gusto ko rin naman. Aniya pa. At napansin kong lumungkot ang kanyang mukha na para bang may tinatago siyang lihim at ayaw niyang matuklasan ko iyon. Sige, kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Ani ko pa sa malungkot na boses. Ay, ano ka ba naman? Hindi naman sa ganoon. Saad niya. Napatingin na lamang ako sa kawalan at napabuntong hininga. Dahil sa pagkaramdam ko kasi ay para bang na-pressure ko ang nobya ko sa kagustuhan kong makilala ang kanyang mga magulang.
Sinabi niya namang pag-iisipan niya at sa oras na makapagdesisyon na siya, ay sasabihin kaagad niya sa akin. Talaga? Sinabi mo yan ha? Wala nang bawian. Hindi ko napigilang napayakap sa dalaga nang marinig ko ang sinabi niya. Ang buong akala ko talaga ay wala na akong pag-asa pa. Dahil na rin sa kakulitan ko, hindi kalaunan ay napapayag ko na ang dalagang pumunta sa kanilang lugar. Subalit sa isang desisyon, ang gusto ng dalaga ay huwag ko raw munang isama ang mga magulang ko. Dahil baka mabigla ang pamilya niya at hindi maganda ang kahinatnan. Mas mabuting kami na raw muna ang pupunta sa kanila para maipakilala niya ako sa kanyang mga magulang. Pumayag naman ako at nagsuhestyon na kung maaari ba akong magsama ng kaibigan. Napinayagan din naman ako ng dalaga sa kagustuhan ko. Kinahaponan nga ay inaya ko ang matalik kong kaibigang si Rigor at ang isa pa naming kaibigang si Ben. Pumayag naman ang dalawa at tuwang-tuwa pa nga dahil sa baka doon rin umano sila makakita ng babaeng pakakasalan nila gaya ko. Tiyak magaganda rin ang mga kadalagahang nakatira sa lugar ng nobya mo par. Pagkakataon ko na to para magka-nobya ng maganda. Nakangising wika ni Ben at ikiniskis pa ang magkabila ang kamay na animoy mas excited pa siyang umalis kaysa sa akin. Sira, hindi tayo pupunta doon para maghanap ng babae. Pupunta tayo doon para suportahan ang kaibigan natin. Saway ni Rigor sa kanya. Sa tingin niyo mga pare ko tanggap kaya ako ng mga magulang ni Faye? Kabado kong tanong sa dalawa. Uy pare, ano ka ba naman? Easy ka lang. Sa tindig at estado naman ng buhay mo, sa tingin ko 100% tanggap na tanggap ka ng mga magulang ng nobya mo. Pagpapalakas ng loob na wika ni Rigor. Kasi naman, pagaramdam ko, parang ayaw ni Faye na makilala ko ang pamilya niya. Kaya tuloy kinakabahan ako. Kasi baka hindi ako matanggap ng mga magulang niya. Kaya ayaw niya akong ipakilala. Ani ko pa at napabuntong hininga. Isang kutong sa ulo ang natanggap ko mula kay Ben. Nagwika pa itong, napakadrama ko umano sa buhay. Ano pa ba sa palagay ko ang ginagawa ng dalagang pagpayag na pumunta ako sa lugar ng pamilya nito? Baka naman kinakabahan lang ang nobya mo par. Kaya nagdadalawang isip ang ipakilala ka noon. Sigundang wika ni Rigor. Oo nga naman, hindi ka rin nag-iisip ano? Wika pa ni Ben. At natatawa pa ng bahagya. Noong sumapit na nga ang araw ng pagpunta namin sa tirahan ng nobya ko, ay ginamit namin ang sasakyan ng aking ama. Hindi naman pumayag ang aking amang hindi namin isasama si Manong Kulas, ang driver at katiwala niya. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kaaswang, nang mga panahong iyon ay may katungkulan ang mga magulang ko sa lugar namin. Samantalang kami namang magkakapatid ay may kanya-kanyang inaasay-kasong negosyo. Kaya naman sa bawat lakad ng aking ama ay kasama niya ang driver niyang si Manong Kulas. Hindi pa naman ito gaanong katandaan at sa palagay ko ay nasa mahigit 40 pa lamang ito. Maganda at matikas rin ang tindig ng pangangatawan dahil hindi lang basta driver ito ng aking ama, kundi isa rin ito sa mga tumatayong alalay o bodyguard ng aking ama. Kapag dumarayo siya sa ibang bansa para asikasuhin ang mga problemang kinakaharap, wala na nga kaming nagawa pa. Kapag dumarayo siya sa ibang lugar para asikasuhin ang mga problemang kinakaharap, kasama niya ito. At yun nga, wala na nga kaming nagawa pang magkaibigan,
kundi ang pumayag na lang na sumama si Manong Kulas. Habang naghihintay ako kay Fe, ay abot-abot ang kabang panay ang pagsipat ko sa labas ng bakura namin. Ang usapan kasi namin ay aagahan niyang pumunta sa bahay para makaalis kami kaagad. Sapagkat ayon sa kanya, ay delikado na kapag inabot kami ng gabi sa daan. Hindi naman nagtagal ay natanaw ko nang naglalakad na papalapit si Fe. Kaya napahinga na ako ng maluwag at napangiti. Pagkalapit niya ay kaagad na kaming umalis. Makalipas ang mahabang oras ay narating na namin. Bumiyahe na kami patungong Pantalan at sinakay na namin ang aming sasakyan sa Roro papuntang Mindanao. Pagkarating doon ay makalipas ang mahabang oras, narating na namin ang sentro ng kanilang lugar. Noong papasok na kami sa liblib na lugar na, ay bigla na lamang kaming nasiraan ng sasakyan. Tumirik ito sa kalagitnaan ng daan. Naloko na kung kailan nagmamadali tayo. Saka naman nagkaaberya. Sambit pa ng kaibigan ko at halatang balisang-balisa ito. Lumabas na kami ng sasakyan at sinabi ni Manong Kulas na mauuna na kami dahil maghahanap na muna siya ng makakatulong na mag-ayos ng sasakyan. Susunod na lang ako sa inyo kapag naayos ko na tong sasakyan. Aniya pa at tinanong kay Fe ang daan ng tatahakin niya pag naayos na ang sasakyan. Matapos ipaliwanag ng nobya ko ang daanan ay lumapit ako kay Manong Kulas. Manong, ayos lang po ba talagang iwan ka namin dito? Kung gusto mo, tulungan ka na naming maghanap ng mag-aayos ng sasakyan. Tanong ko sa kanya. Ako na ang bahala dito. Mauna na kayo at susunod na rin ako kaagad pag napaayos ko na to. Okay po, sige po. Mag-ingat ka, Manong Lucas. Mauuna na kami. Wika ko pa sa kanya. Bit-bit ang kanya-kanyang bagay, naglakad na nga kami. Habang naglalakad nga kami mga kaaswang, ay naririnig ko pang panay ang reklamo ni Ben. Kaya naman natatawa na lamang kaming tatlo ng nobya ko. Kung alam ko lang na maglalakad tayo sa maputik na daanan, sana'y nagsuot na ako ng bota. Aniya pa. At panay ang pag-iwas sa mga masyadong mapuputik at malalalim na daanan. Naisip kong totoo pala ang sinabi ng nobya ko. Literal na liblib na lugar talaga ang tinitirhan ng kanyang pamilya. Sa palagay ko naman ay kasya ang sasakyan namin sa daanan. Kaya lang ay medyo mahihirapan iyon dahil bako-bako na ang daanan at hindi simentado. Sa totoo lang mga kaaswang ay sa pagkaramdam ko'y mahaba na ang nilakbay namin at parang walang katapusang lakad na para bang paikot-ikot lang kami sa iisang lugar. Malayo po ba tayo? Tanong ni Rigor dahil magdidilim na ng mga sandaling iyon. Malapit na tayo, kaunting lakad na lang. Maiksing tugon ng nobya ko. Nang magpatuloy na nga kaming maglakad ay napapansin ko sa gilid ng daanan ang mga nagtataasan ng punong kahoy. At sa unahan naman ay may malaking balete. Ngunit kahit anong tanaw ko ay wala pa rin akong nakikitang mga kabahayan. Kaya naman sa palagay ko ay may kalayuan pa ang lalakarin namin. Saang tribo ka ba nabibilang, Fe? Abay baka makarating pa tayo sa kadulo-duluhan ng bundok? Hindi napigilang tanong ng kaibigan kong si Ben na halata namang nagbibiro lamang siya. Nang kamuntikan pang sumabit sa nakalaylay na mga maliliit na ugat ang kanyang ulo ay muli na naman siyang napabulalas. Samantalang si Rigor naman ay bahagyang natapilok nang maapakan niya ang naglalakihang ugat ng puno na parang tood. Takte, aray ko naman. Ba't di ko yun nakita? Wika pa ni Rigor.
Natawa naman akong sinabihan silang dalawang magdahan-dahan sa paglalakad at tumingin-tingin sa paligid. Patuloy pa rin kaming naglalakad at di nga katagalan ay tuluyan ng nilamon ng dilim ang buong lugar. Kaya naman nangangapa na kami sa dilim. Mabuti na lamang at marunong gumawa ng solo si Ben. Kung kaya't may nagamit kaming pang-ilaw sa daanan. Mag-ingat kayo sa mga tinatapakan ninyo at baka mamaya ay madapa na naman kayo. Paalalang wika pa ng nobya ko. Maya-maya pa, habang naglalakad kami ay nakaramdam kami ng kaluskusan sa gilid ng daanan. Sandaling napahinto ang dalawang kaibigan ko at itinapat sa gilid ng daanan ang sulong hawak nila. Tara na, magmadali tayong maglakad. Huwag niyo nang pansinin ang mga naririnig ninyong kaluskusan sa paligid. Wika pa sa amin ni Faye at hinawakan na nga ang kamay ko at nagmadali nang maglakad. Ilang sandali pa ay napasigaw ng wala sa oras si Ben. Nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang may bumulusok na malaking ibon paitaas mula sa talahiban malapit sa nilalakaran namin. Ano yun? Napakalaking ibon naman nun. Bulalas ko pang wika. Takte, nakakatakot naman dito. Wika pa ni Ben at napabuga ng malalim na hininga at tinapik-tapik pa ang dibdib. Pasyensya na kayo kung hindi lang tayo nasiraan. Kanina pa sana tayo nakarating sa bahay namin. Paghingi ng pasyensya ni Faye. Ano ka ba, Faye? Wala kang dapat ihingin ng pasyensya. Kami nga itong nahihiya sa iyo. Kasi kanina pa kami reklamo ng reklamo. Wika pa ng kaibigan kong si Ben. Hindi naman umimik ang dalaga. Sa halip ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Sa totoo lang mga kaaswang, maging ako man ay nakaramdam na rin ng takot. Nasambit ko pa nga sa aking isipang, ano ba namang lugar to? Pagkaramdam ko ay pinamamahayan na sandamakmak na maligno ang mga puno dito. Ayos ka lang ba, Gab? Tanong ng nobya ko at bahagyang pinisil ang kamay ko. Tumango naman ako at nakangiting sinabi sa kanyang, ayos lang ako. Narinig ko namang nagbero si Rigor kay Ben na huwag umano ito basta-bastang humawak ng mga puno sa gilid ng daanan at baka manuno pa ito. Baka mamaya ay uuwi itong nasa noo ang kargada. Natawa naman ako sa sinabi ni Rigor, samantalang ang kaibigan naming si Ben ay halatang naiinis na. Ilang sandali pa ang nakalipas nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang kaming napahinto sa paglalakad. Nang may bigla na lamang humarang sa aming asong kulay itim sa gitna ng daanan. Kahit na madilim ang buong paligid ay kitang-kita kong nanlilisik at namumula ang mga mata ng aso at mabalasik na nakatitig sa amin. Inay ko po! Hindi napigilang wika ni Rigor na halatang nagulat rin siya sa nakita. Naririnig namin ang pag-angil ng aso at para bang nagagalit itong tumuntong kami sa lugar na iyon. Kaya naman grabe ang takot at kilabot na nararamdaman ko. Natatakot rin ako para sa nobya ko at baka mapano siya. Nakita ko kasing dahan-dahang inihakbang ng nakakakilabot na aso ang mahahaba nitong paa papalapit sa amin. Kaagad na binugaw namin iyon at ipinesto ko ang nobya ko sa aking likuran. Alis! Alis dyan sa daraanan namin. Kundi susunugin kita nitong bitbit kong sulo. Pananakot pang wika ni Ben. Buisit kang aso ka. Sige, subukan mong lumapit at yayariin ka namin dito sa gitna ng daanan. Ani pa ni Rigor at itinapat rin ang bitbit na sulo. Nakita kong mas lalo namang umangil ang aso at mukhang gusto yatang pumurmang ambahan ang kaibigan ko. Kaya naman dali-dali ko nang nilapitan ang mga kaibigan ko
at itinapat ko na rin ang sulong bitbit ko. Ano? Aalis ka o tutustahin ka namin dito? Alis. Alis na. Pabulyaw na wika ni Rigor. Bagamat kinakabahan man ay nilakasan ko ang loob ko at patuloy pa ring tinatakot at pinapaalis ang aso. Nakita kong nagtaasan na ang mga balahibo sa buong katawan. Indikasyong lalaban talaga ito sa amin at makikipagsagupa. Noong akmang ilalapit na ni Rigor ang hawak niyang sulo sa mukha ng aso, ay biglang nagsalita ang nobya ko. Sinabi niyang wag raw ituloy ni Rigor ang gagawin nitong pagpaso sa aso. Sabay binugaw niya iyon. Nakita kong sumingasing ang aso at nagpalingalinga na para bang taot, mabilis nang kumaripas ng takbo palayo. Nagulat at nagtaka naman kaming magkaibigan. Dahil sa kanina lang ay panay ang pagbugaw ni Rigor at Ben sa aso. Pero hindi ito nakinig. Bagkus ay mas lalo pa lamang lumalapit sa amin. Subalit noong si Faye na ang nagsalita at binugaw ang aso, ay para bang naiintindihan siya nito at takot nang kumaripas ng takbo palayo. Ang galing mo naman. Papaano mo napaalis ang asong iyon? Manghang-manghang tanong ni Ben sa dalaga. Nagtanong ka pa. Kita at narinig mo namang binugaw ni Faye ang asong iyon eh. Sigundang saad ni Rigor. Hindi yun. Ang ibig kong sabihin, bakit parang takot na takot kay Faye ang asong humarang sa atin? Ang akala ko pa naman ay lapain at gawing hapunan na tayo noon. Ani pa ni Ben. May pagtataka naman akong napatingin kay Faye habang tumatakbo ang mga katanungan sa aking isipan kung papaano nagawa ng dalagang paalisin ng ganun lamang kadali ang hayop na humarang sa amin. Ano ba kayo? Tara na. Malapit na tayo sa bahay namin. Wika pa ng dalaga at nagpatiuna ng maglakad na halatang iniiwasan ang mga katanungan ni Ben. Hindi na lamang ako kumibak at sumunod na lamang sa dalaga. Ilang minuto pa ang nakalipas ay natanaw na nga namin ang mga kabayan. Narinig kong sinabi ni Faye na iyon na ang kanilang baryo. Bilisan na umano naming maglakad para makarating na kami sa bahay nila at makapagpahinga na. Sa pagpapatuloy nga ng aming paglalakad ay hindi na namin naramdaman pa ang nakakakilabot na asong humarang sa amin. Tahimik na lamang kaming naglalakad at kapwa nagpapakiramdaman. Sa paglipas ng ilang minuto ay nakarinig na kami ng mga ingay ng taong animoy. Nag-uusal na mga orasyong nasa di kalayuan. Kaya naman dali-dali nang naglakad ang kaibigan kong si Ben at sa pagitan ng nagtataasang talahiban ay sinilip niya kung saan naroroon ang ingay na naririnig namin. Nandito na yata tayo sa lugar ninyo, Faye. Hindi napigilang bulalas ng kaibigan ko habang abala sa kasisilip. Noon ngang nakalapit na kami sa bungad ng baryo ay gayon na lamang ang kabang nararamdaman ko nang makita ko ang maraming kalalakihang nag-uumpukan sa tabi ng lumalagablab na apoy. Nakahubad ng pang-itaas na kasuotan ang mga ito at para bang nanlilimahid sa langis. Samantalang ang mga kababaihan naman ay tila abalang-abala sa pagkakatay ng mga karning nasa kahabaan ng mesang nakapwesto sa tabi ng daanan. Aakalain mo talagang may ginaganap na piyesta sa kanilang lugar. Nakakalanghap rin ako ng napakalansang amoy na sa tingin ko ay nanggaling iyon sa mga karning kinakatay. Medyo napangiwi pa ako ng bahagya nang makita ko ang isa sa mga kababaihang isinubo sa bibig nito ang hilaw na karne.
Hindi mo naman sinabing may handa ang ginaganap pala dito, Fe. Di sana'y binilisan nating maglakad kanina para nakarating tayo kaagad at makikikain. Siguntang wika pa ni Rigor sa nobya ko. Napansin ko namang hindi umimik ang nobya ko at para bang nakikiramdam lang rin ito. Pinagtitinginan na kami ng mga taong nag-uumpukan at sandaling itinigil ang mga ginagawa nila. Maya-maya pa ay sunod-sunod nang nagsilapitan ang mga kalalakihan at para bang mga kapitbahay ang mga itong nakikiusyusot. Ngayon lamang nakakita ng mga dayo sa kanilang lugar. Magandang gabi, Tio Sersing. Mahinahong pagbati ng nobya ko sa isa sa mga matandang lumapit sa amin. Sa Hiligayno na wika iyon, pero naintindihan ko kasi medyo malapit siya sa Bisaya. Diretsyong nakatingin kay Faye ang matandang binati niya bago ito sumagot. Magandang gabi rin sa iyo, Iha. Sino-sino iyang mga kasama mo? Tugon ito sa garalgal na boses at nanlilisik ang mga matang tinapunan kami ng tingin. Nobya ko po at mga kaibigan namin. Sige ho, tutuloy na po kami, Tiyong. Ani pa ng nobya ko sa kanyang tiyuhin. Marahang tumango lang naman ang kanyang tiyuhin at muli kaming tinapunan ng kakaibang titig. Napansin ko rin, mga kaaswang, noong nilapitan kami ng mga tao ay ni isa'y wala man lang ngumiti sa amin. Nakita ko ring sumisinghot-singhot ang mga ito at para bang mga asong may inaamoy na napakabangong ulam. Dahil sa kabang nararamdaman ko ay nakalimutan kong bumati sa tiyuhin ng nobya ko. Sumagin na lamang sa aking isipan nang magpatuloy na kami sa paglalakad. Nako, takte. Nakalimutan ko man lang batiin ang tiyuhin mo, Fe. Nakakahiya. Sambit ko pa at napapakamot sa ulo. Ayos lang iyon. Abala rin naman sila sa ginagawa kaya huwag kang mag-alala. Bukas mo na lang batiin si Tio Serseng. Paniguradong pupunta naman iyon sa bahay eh. Aniya pa sa akin at bahagyang umiti. Sumabat naman ang kaibigan kong si Rigor. Nabilisan na raw naming maglakad dahil kanina pa umano siya nagugutom. Nangangalay na rin ang kanyang mga binti at halos ayaw nang maglakad. Gusto ko nang magpahinga. Bilisan na nating maglakad. Ako nga rin. Hindi ko lubos maisip na ganito pala kalayo ang lugar ninyo, Fe. Parang nasa bundok tralala na tayo. Reklamo pa ni Ben na sinumahan pa ng biro. Habang naglalakad kami ay bahagya kong inilibot ang aking paningin sa buong paligid. Napansin kong kakaiba ang mga bahay na nasa lugar na iyon. Sapagkat napansin kong yari sa amakan at pawid ang mga bahay at nakaangat sa lupa ang sahig. Sandali pa akong nagulat nang may mga nagsisipag-alulungang mga aso sa buong paligid. Ngunit ang ipinagtataka ko, mga kaaswang, ay ni isang aso'y wala man lang kaming nakita o nakasalubong simula nang pumasok kami sa loob ng baryo. Mabuti pa noong nasa kakahuyan kami ay may nasalubong kaming aso. Kaya't papaanong bigla na lamang may narinig kaming mga alulungan ng mga aso at sa tingin ko ay hindi lamang 2 o 3 ang mga asong naririnig kong umalulong, kundi mas higit pa o napakarami. Nakakatakot naman dito, Fe. Kanina lang ay wala tayong napansing mga aso pagkapasok natin. Tapos ngayon, bigla-bigla na lang tayong nakakarinig ng mga alulungan. Bulalas pang wika na Ben. At sa tingin ko ay hindi niya na napigilan ang bibig na magsalita. Sa amin kasing 3 magkaibigan ay si Ben ang pinakamareklamo. Wala iyon. Huwag niyo na lang pansinin. Ganoon lang talaga ang mga aso dito.
kapag gabi na ay nasa loob na ng kanya-kanyang bakuran. Pagpapaliwanag pa ng nobya ko. Magkahawak kamay kami ng nobya ko habang nagpapatuloy sa paglalakad. Kahit na hindi ko naman aminin sa sarili ko, ay may pangamba pa rin akong nararamdaman ng mga sandaling iyon. Dahil sa baka hindi ako matanggap ng pamilya ni Faye. Pagkaramdam ko ay parang nababasa ng nobya ko ang nasa isipan ko. Kaya bahagya niyang pinisil ang kamay ko at nang tumingin ako sa kanya, ay ngumiti siya na para bang pinapalakas ang loob ko. Nang makita ko ang maganda niyang ngiti ay napawi ang kabang nararamdaman ko. Hindi naman naglaon ay narating na namin ang bahay ng dalaga. At sa palagay ko mga kaaswang ay nasa kadulo-duluhan na iyon ng kanilang lugar. Dahil sa napansin kong wala ng kasunod na bahay. Bagaman ay may kalumaan na ang bahay ng pamilya ng nobya ko. Kaya hindi maipagkakailang may karangyaan iyon. At kakaiba siya sa mga bahay na nadaanan namin. Kung ihahambing ko ang buhay ng pamilya ng nobya ko sa mga kabahayang nakikita ko noon, ay maihahambing ko ito sa mga bahay ng Kastilang Bungalow. Malapad at malawak tignan ito kapag nasa labas ng bakuran mo iyon pagmasdan. Isang matandang babae ang sumalubong sa amin nang makapasok na kami sa bakuran. Sa itsura ng matanda ay masasabi kong hindi pa gaanong kulubot ang mukha nito. Subalit puti na ang lahat ng buhok. Maging ang kilay nga nito ay puti na rin. At may pagkadilat ang mga mata. "Lola, magdahan-dahan po kayo sa paglalakad." Nakangiting wika pa ng nobya ko at agarang lumapit sa matanda. Ngumiti namang yumapos ang matanda kay Faye na para bang sabik na sabik itong mayakap ang kanyang apo. "Siya nga po pala, Lola. Si Gabriel. Nobyo ko po. Tsaka si Ben at si Rigor. Mga kaibigan ng nobyo ko." Pagpapakilala ng nobya ko sa amin nang makapasok na kami sa loob ng bahay. Nang umiti ang matanda sa amin ay lumitaw ang matatalas na ngipin at namumulang gilagid na animoy. Ngumunguya ng dugo. Mula sa kusina ay lumabas rin ang dalawang taong may katandaan na. Pagkalapit sa amin ay sinabi ni Faye na iyon ang kanyang mga magulang. Kaagad naman akong nagmano na siyang ikinabigla ng dalawa at maging ang lola na Faye ay nagulat rin nang magmano ako. "Pasyensya ka na. Hindi lang sanay ang pamilya kung may nagmamano sa kanilang ibang tao." Wika pa ng nobya ko. Humingi naman ako ng pasyensya sa kanila. Tumango-tango naman ang ama ng nobya ko at seryoso ang mukha nito. Pero napansin kong malikot ang kanyang mga mata at sa pagkawari ko ay inuusisa kaming tatlo. Naisip ko na lamang na ganoon naman talaga kapag unang salta mo pa lang sa bahay ng nobya mo. Talagang uusisain ka at kikilatisin kang maigi ng mga magulang nito. Nabuhayan naman ako ng loob ng magiliw akong kausapin ang ina ni Faye. At nagwika pa nga itong ipaghahainan nila kami ng pagkain. Kaya't maghintay lamang kami ng ilang minuto. "Anak, dalhin mo muna sa silid tulugan ang mga bisita mo para makapagpahinga. At tatawagin ko na lang kayo kapag nakaluto na ako." Nakangiting wika pa ng ina ng nobya ko. "Sige po ma, dadalhin ko na lang sila sa silid tulugan at tutulungan na po kitang maghain ng pagkain." Tugon pa ng nobya ko. Kaagad na niya kaming inayan ng umakyat nasa ikalawang palapag. At sa kaliwang bahagi ay may nag-iisang kwarto. Binuksan iyon ni Faye. Pagkatapos namin ay may dalawang higaan ang naroon. At malawak ang loob ng kwarto. Pagkapasok namin ay may dalawang higaan ang naroroon. At malawak ang loob ng kwarto. "Dito kayo magpapahinga. Kapag naman naiihi kayo,
Sa baba lang, malapit sa kusina. May banyo doon. Doon na rin kayo maligo. Wika pa ng nobya ko. Kaagad namang sumalampak ng higa si Rigor pagkalapag ng bitbit niyang mga bag. Samantalang si Ben naman ay pilit na binubuksan ang bintanang yari sa kahoy. Sandali Ben, paalala nga pala. Kapag sumasapit na ang gabi, mahigpit na kabilin-bilinan ni Amang huwag magbubukas ng bintana. Ha? Bakit naman Fe? Takot ba kayong may makapasok na lamok sa kwarto? Kaya hindi kayo nagbubukas ng bintana? Usisa pa ng kaibigan ko. Sinabi naman ng nobya kong hindi lang lamok umano ang papasok. Kaya kung ayaw naming makatay, ay wag na wag kaming magbubukas ng bintana. Nilukuban ako ng takot nang marinig ko ang sinabi ng nobya ko. Ngunit noong natawa siya ng bahagya at nagwikang, biro lang. Ayaw talaga ni Amang na binubuksan ng bintana kapag magtatakip silim na. Kaya sana sundin niyo ang sinabi ko. Napawi ang kaba ko matapos magsalita ang nobya ko. At sinabi sa mga kaibigan kong sundin na lamang namin ang sinabi niya para hindi ako mabadyat sa pamilya ng nobya ko. Sige, maiwan ko muna kayo ha. Bababa lang ako para tulungan si Inang na magluto ng hapunan natin. Pagpapaalam ng nobya ko. Nang makaalis na nga si Faye ay pumunta ako sa bakanting higaan. Tol, matanong ko lang. Wala ka bang napapansin sa lugar na ito? Tanong ni Rigor sa akin tapos ay umupo ito. Bakit mo naman natanong yan, Tol? Balik na tanong ko sa kanya. Sinabi niya namang simula nang pumasok kami sa lugar ng nobya ko, ay kakaiba na ang kanyang nararamdaman. Maging ang mga kakaibang tinginan ng mga kalalakihan sa bungad ng baryo, ay napansin niya rin. Tapos ang lola pa ni Fe, kakaiba kong kumilos, pati ang ama nito. Sinabi ko naman sa kanyang baka pagod lang siya, kaya kung ano-ano na ang napapansin niya. Magpahinga na lamang siya at gigisingin ko na lang siya mamaya. Hindi naman tumugod ang kaibigan ko. Ilang sandali lamang ang nakalipas ay may kumatok na sa pintuan. Noong buksan ko ang pintuan ay nalaman kong ang ina pala ni Fe ang kumatok. Nakangiti itong nagsabing bumaba na umano kami para makakain na. Sige po, susunod na po kami. Tugon ko sa ina ng dalaga. Nang umalis na ang ina ni Fe, ay nilapitan ko na ang dalawa kong kaibigan at sinabihang bumaba na kami at kakain na. Kaagad na nga kaming nag-ayos at bumaba na. Pagkalapit namin sa kusina, ay nakita naming puro gulay at isda ang nakahain. Nakangiting sinabihan kami ni Fe na kumain na para naman makapagpahinga na kami ng maayos at bukas na bukas ay ipakilala niya ako sa iba pa nilang mga kaanak. Sabayan mo na kaming kumain, Fe. Alam kong gutom ka na rin kasi simula nung bumiyahe tayo pupunta dito sa inyo, kaunti lang ang kinain mo. Wika ko sa dalaga. Ngumiti naman ang dalaga at umumpo na nga siya sa tabi ko. Inaya ko ring kumain ang mga magulang ng dalaga. Nang matanaw ko ang mga itong nakatayo lamang sa labas ng kusina at matamang pinagmamasdan kami. Sinabi naman ng ina ng dalagang tapos na raw silang kumain, kaya kumain na lamang umano kami para makapagpahinga na. Noong tignan ko ang ama ng nobya ko, ay seryoso pa rin itong nakatitig sa amin. Kaya naman kinakabahan ako at hindi malaman kung susubo ba ako ng pagkain o hindi. Mabuti na lamang at sinabi ng nobya kong hindi kami sanay na kumain ng mga kaibigan ko kapag may nagmamasid.
Matapos sabihin iyon ng dalaga ay nakita kong marahang naglakad papasok sa sala ang mag-asawa. Humingi naman ng pasyensya ang nobya ko at nagsabing hindi lang sanay ang pamilya nilang may bisitang ibang tao sa kadahilanang kami pa lamang ang kauna-unahang dayong bisita nila. Magsasalita na sana ako nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang umalinsangan ang buong paligid at nakalanghap na ako ng masangsang na amoy. Nakarinig rin kami ng huni ng tiktik sa paligid at malakas na pagaspas na para bang napakalaking pakpak iyon sa labas ng bahay. Maya-maya pa ay rinig ko na ang napakalakas na paghampas ng mga malalaking pakpak sa bubungan ng bahay. Hindi naman napigilang tumayo ng kaibigan kong si Ben at wari ba'y takot na takot itong nagtanong kung ano ang naririnig naming malakas na pagaspas. Napansin kong naalarma ang nobya ko at walang sabi-sabing tumayo pagkatapos ay pinuntahan ang mga magulang. Narinig ko pang nag-uusap ang mga ito, kaya lang dahil sa may kalayuan sa kinauupuan namin ay hindi ko masyadong marinig ang kanilang pinag-uusapan. Maya-maya pa ay bumalik na ang nobya ko at humingi ng pasyensya dahil nadisturbo raw kami ng mga nilalang na nasa labas ng bahay. Hindi naman kumibo si Rigor at nananatiling kumakain lamang. Samantalang si Ben naman ay hindi na mapalagay sa kinauupuan. Patuloy pa rin ang kalampagan sa taas ng bubungan at kasunod noon ay narinig na namin ang huni ng wakwak. Narinig kong bumukas ang pintuan ng bahay at kasunod noon ay narinig ko na ang boses ng ama ni Fe sa labas ng bahay. At para bang may kinagagalitan ito. Umuwi na kayo. Umuwi na kayo sa bahay ninyo at matuto kayong rumaspeto. May mga bisita ang anak ko, kaya huwag niyo akong galitin at baka hindi ko kayo matansya. Parinig kong wika ng ama ni Fe. Napatingin naman ako sa labas ng bintanang malapit sa kinaupuan ko. Nakasara iyon pero ramdam na ramdam kong may mga matang sumisilip at tinitignan kami. Bukas tayo mag-uusap-usap. Humanda kayo sa kabastos ang ginawa ninyo. Ani pa nito. Tanging mga pag-angil lamang ng hayop ang naririnig ko sa labas ng bahay. Mga ilang segundo pa ang lumipas ay unti-unti nang nawawala ang mga pagpagaspas ng mga pakpak at huni ng wakwak. Hanggang sa tuluyan na iyong nawala. Matapos naming kumain ay naglakad na ako palabas ng kusina. Sakto naman ang pagpasok ng ama ni Fe mula sa labas ng bahay. Bahagya pa akong nagulat at natulalang nakatitig sapagkat nakita kong punong-puno ng balahibo ang buong mukha't braso na parabang isang unggoy ito. Nagbabaga rin ang mga matang namumula. Nakailang kura pa ako ng mga mata at kinukusot-kusot ko pa para kumpirmahin kung namamalikmata lang ba ako sa nakita. Subalit naroroon pa rin ang ama ng dalaga. Indikasyon lang iyong totoo ang nakikita ko at hindi ako namamalikmata. Napaiktad na lamang ako nang may tumapik sa balikat ko. Nang lingunin ko nga iyon ay nakita kong si Fe. Nakangiting tinanong niya ako kung bakit ako nakatayo at nakatulala. Sasabihin ko na sana ang nakita ko tungkol sa kanyang ama. Subalit noong ibinalik ko na ang tingin ko sa kinaroroonan ng kanyang ama, ay wala na iyon. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko ng mga sandaling iyon, mga kaswang. Hoy, sinong tinitignan mo dyan? Ayos ka lang ba? Namumutla ka. Wika pa ng nobya ko. Ha? Wala. Utal-utal kong tugon. Ihahatid ko na kayo sa silid tulugan ninyo para makapagpahinga na kayo. Ani pa sa akin ng nobya ko. Tumangon na lamang ako at sumunod na sa dalaga.
Sa unang gabing pagtuntong pa lamang namin sa lugar ng nobya ko, ay kung ano-ano ng mga kababalaghan ang nararamdaman ko. Sa paglipas ng ilang sandali, habang nagpapahinga na ako, ay samot-saring mga katanungan ang tumakbo sa aking isipan. Dala ng pagod ay hindi ko namalayang tuluyan na pala akong nakatulog. Kinabukasan ay tanghali na akong nagising. Pagmulat ng mga mata ko ay wala na sa kinahigaan ang dalawa kong kaibigan. Kaya naman ay naalarma ako at dali-dali nang bumalikwas ng bangon at hinagilap kung nasaan ang mga ito. Sa di malamang dahilan ay bigla na lamang akong kinabahan habang hinahagilap ko sina Rigor at Ben. Noong pumunta na ako sa sala ay wala roon ang mga kaibigan ko. Maging sa kusina ay wala rin ang mga ito. Kaya naman grabe na ang kabang nararamdaman ko. Naadatnan ko rin sa kusina ang ina ng dalagang nagluluto. Natuon ang paningin ko sa mga karning nakalatag sa mahabang lamesa at sinapinan ng dahon ng saging. Dito ko na muna tatapusin ang kwento mga kaswang kasi masyado nang mahaba. Maraming salamat po at sa susunod na kwento ulit.